Ang banal na espiritu po, ang kanya pong kapangyarihan at paggabay, ang siya po may malaking bahagi upang tayo po ay magtagumpay sa mga huling araw o sa end times. Ang nakakalungkot po, marami sa mga mananampalataya ang walang malapit na relasyon, kaugnayan sa banal na espiritu, kung kaya po marami sa mga mananampalataya sa nakalipas po na 3 taon ang siya pong nadaya at nabihag ng kaaway sa lahat po ng kasinungalingan, lalo po ang pandaraya at ang pagkatakot. Ngayon pong araw na ito, pag-aaralan po natin papaano tayo makipagniig sa banal na espiritu. Ano ang siyang kailangan at ano ang gampanin na gagawin ng banal na espiritu sa mga huling araw upang tayo po ay maihanda, upang tayo po ay magtagumpay. Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ako si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga aralin patungkol sa huling araw. At pala po sa araw na ito, ay pag-aaralan po natin ang patungkol po sa kapangyarihan ng banal na espiritu na siya po nating sandata upang magtagumpay sa mga panahon ito ng kadiliman o ng end times. Mga kapatid, sa mga nakaraan po nating aralin, tumutok po tayo sa nasabi ng Biblia, pinag-aralan po natin ang pang-araw-araw na sitwasyon ng ating pong buhay, ng ating pong paligid na kung saan ay tumutugma sa katotohanan na tayo po ay nasa huling araw. Ngayon po, uumpisahan po natin ang serye na pag-aaral patungkol po sa banal na espiritu. Bakit po? Malibang tayo po ay puspos ng banal na espiritu at may pakikipagniig sa kanya at malapit na kaugnayan po sa kanya, kapos po ang lahat ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabi na hindi mahalaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit alalahanin po natin ang banal na espiritu po, ang siya po natin tagapagturo, ang siya po nating gabay na nagpapaliwanag sa atin ng salita ng Diyos. Kaya kung tayo po ay puro lamang salita ng Diyos at wala pong pakikipagniig sa banal na espiritu, iyon po ay kulang. At hindi naman po pwede na pulos tayo panalangin o banal na espiritu nang hindi naman po tayo nag-aaral ng kanyang salita. Ito din po ay kulang sapagkat ano po ay ipapaliwanag ng banal na espiritu sa atin kung hindi po tayo nagbababad sa kanyang salita. Kaya po mga kapatid, kailangan po natin pagsamahin na dapat po tayo sa bawat araw ay spirit-filled at dapat din po tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. Mga kapatid, maliban po na tayo ay puspos ng banal na espiritu sa panahon pong ito ng end times, inuulit ko po, hindi po tayo magtatagumpay. Lagan na po ang kadayaan, lagan na po ang kadiliman, lagan na po ang gawa ng dyablo, lalo tigit sa panahon po na ito ng end times at kailangan po natin ang tulong, ang paggabay ng banal na espiritu upang tayo po ay magtagumpay. Bago po tayo magpatuloy, ay pakisabayan po ang awit na ito na Come Holy Spirit. At ituloy po natin itong panalangin bilang pag-anyaya po sa presensya po ng banal na espiritu. Mga kapatid, ang aralin po na ito ay napakahalaga. Pinabakiusap ko po na ito po inyong tapusin, na may diwa ng pananalangin, sapagkat sa aralin po ito pag-aaralan po natin kung papaano po tayo mapupuspos ng banal na espiritu sa bawat araw at kung papaano tayo makakasapamuhay ng matagumpay laban po sa mga gawa ng diablo. Awitin po natin ito sa diwa po ng pananalangin. Hallelujah.
every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. 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 Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Shikala sakalati. Let the glory of the Lord fill this place. We glorify you. We honor you, O Jesus. Let the glory of the Lord fill every house, fill every place na kung saan nanonood po ang akin po mga kapatid. Let the glory of the Lord fill our hearts right now. Hallelujah. The Shekinah glory of the Lord is upon us. He is preparing our hearts. He is ready to pour out His blessings, His manifold presence. So children of God, listen to the Spirit of God. He will give you His message for today. He will give you His empowerment for today. He will give you His strength and guidance for today. Upon this day, the Lord shall open new doors unto your life. On this day, the Lord shall remove all bandages, all sickness and disease. Lahat ng mga bagay na hindi galing sa Panginoon ay aalisin ng Panginoon ngayon sa araw na ito. Maniwala ka lamang, lumapit ka lamang kapatid ng buong puso at ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan upang ikipaglayain sa lahat ng umaalipin sa iyo. Lord, thank you for His presence. Thank you for your love and thank you for your holiness. You are filling us right now and even preparing our hearts to receive from you. Father, we humbly come before you. We are sorry for our sins. We repent from all our transgressions and wickedness.
Patawad, Panginoon, linis kami ng banal mong dugo. At inihiling ko po, banal na Espiritu, ilagay sa puso ng bawat isa na nanonood ngayon, Panginoon, na nakikinig ng mensaheng ito, ang kauhawan sa presensya mo, ang kauhawan sa kalapitan sa iyo, ang kauhawan sa banal na Espiritu. The Holy Spirit is saying, "Come ye, my child, fear not, for it is the Father's pleasure to give you the kingdom." To Jesus, unto all the glory, unto all the praise, O Father. To you, all the praises and glory, by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name, we seal this prayer in Jesus' name. Amen. Let the glory of the Lord fill you right now. Let the blood of the Lord Jesus cover you from all the works of the enemy in Jesus' name. Ang titulo po ng ating pag-aaral ngayon, The Power of the Holy Spirit, Our Weapon in the End Times. Muli po ulitin ko, maliban tayo po ay matuto na mahipagniig sa banal na Espiritu. Maliban po tayo na matuto kung paano i-access ang wisdom, ang kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu. Maliban po na tayo po ay matuto kung paano ang pang-araw-araw na ikipag-usap sa Kanya ng malapitan, 24/7, intimacy with the Holy Spirit. Malibang matutunan po natin ng lahat ng bagay na yan, hindi po tayo makakapanatiling matatag sa panahon po ng huling araw. Hindi po natin lubos na mauunawaan ng salita ng Diyos. Tayo po ay madadaya. Tayo po ay malilinlang sapagkat sa Espiritu po ng Diyos, kung tayo po ay malapit sa Kanya, malalaman po natin kahit po ang gawa ng kaaway, kahit po ang mga himala na ginagawa ng kaaway, ay malalaman po natin kung tayo po ay babad sa salita ng Diyos at babad sa Espiritu ng Panginoon. Ang title din po na ito ay pwede po natin sabihin na Intimacy with the Holy Spirit, Holiness and Power. Bakit po? Sapagkat ang kalapitan sa banal na Espiritu ay may dalawa pong bunga lagi. Holiness at pangalawa po ay power. Nauna po ang holiness, kabanalan, at pangalawa po ay kapangyarihan. Holiness, dahil ang pinubunga po nito sa atin ay yung character, Christ-likeness, na katulad po nun sa Panginoon Jesus. Galatia 5:22-23, alam po natin yun, pag-ibig, kabanalan, kapayapaan, kahinuunan ng isip, ipipigil sa sarili. At ang power naman po ay kusang sumusunod, yung pong anointing. If we will walk in holiness by the leading of the Holy Spirit, the anointing of the Lord, the power of the Lord will come out naturally sa ating pong mga buhay na kung saan effortless, there is the power of the Holy Spirit coming out from our hands, from our lips, from our declarations, and from our prayers, and God will back up what we say because we are leading in His holiness, because we are abiding in His Word, and His Word is abiding in us. Kaya po mga kapatid, ang mensahe pong ito ay siya magbabago po ng ating pananaw sa maraming bagay. Panahon na po. Ito po ang panahon. Nabuksan po natin ang kaisipan sa pagkilos ng banal na Espiritu. And I speak sa mga churches na sarado sa pagkilos ng banal na Espiritu. I release the spirit of repentance and I pray that God will open your eyes. That God is still moving sa panahon ng mga huling araw, sa panahon ngayon, that the works and wonders of the Holy Spirit ay hindi tumitigil sa ating kapanahunan. I am asking you, churches, na sarado sa pagkilos ng banal na Espiritu, read your Bible, ask the Holy Spirit, ask His guidance. Sadya bang tumigil na pagkilos ng banal na Espiritu sa araw nito o ito'y nagpapatuloy? And pray for repentance. And pray that the Holy Spirit will visit you and manifest Himself into your life supernaturally. Acts 1:5-8, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Ito po ay kinuha mga kapatid sa panahon po ng Pentecostes, na kung saan ang Panginoong Jesus po, bago po bumalik sa langit, siya po ay nagsabi, hintayin ninyo ang banal na Espiritu. Manalangin kayo, magtipon kayo sa lugar, hintayin ninyo ang pagdating ng banal na Espiritu na kung saan ibabautismuhan kayo, baptism of the Holy Spirit. And kapag po nangyari na yon, the Holy Spirit has come upon you, when the Holy Spirit has arrived to baptize you, you will receive then power, and you will be my witnesses. Hindi po tayo maging epektibong mga witness,
mga saksi sa Panginoong Jesus, mga ebanghilista, mga mangangaral ng salita ng Diyos, mga tagapaggawa ng himala, mga saksi, mga nagre-represent sa Panginoong Jesucristo sa madilim na sanlibutan ito, maliban po na tayo po ay puspusin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat hiwalay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, we are doing the ministry in our own ways, in our own power, which is fruitless. Wala pong bunga sa kapangyarihan lamang po ng banal na Espiritu sa simpleng paghahayag ng kanyang salita. Magdudulot po ito ng kaligtasan, magdudulot po ito ng kagalingan, magdudulot po ito ng kalayaan. At sa oras po na tayo magpatong ng kamay sa mga may sakit, ang mga may sakit po ay gagaling. Brothers and sisters in Christ, the world is looking for answers. The world is looking for light. And if you are filled with the Holy Spirit, then you have the power to shine forth as the representative of God in this dark age. Sabi po, Acts 2:1-4, when the day of Pentecost arrived, they were all together in one place. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Sa panahon po ng Pentecostes, ito po yung nangyari, nagkatipon po sila. May 4 na po, 5 araw po sila nagkakatipon. Nananalangin, hinintay po nila yung pangako ng Panginoong Jesus na ipapadala po ng Ama ang banal na Espiritu. At nung dumating po banal na Espiritu, may physical manifestation na kung saan pakinig po nila yung tunog ng malakas na hangin na bumapaggasa sa tahanan po na kanila po pinagtitipunan at bumaba po ang banal na Espiritu sa anyo po ng mga dilang apoy na nananatili po sa kanila. At sila po ay nagsalita sa iba't ibang wika. Pagkatapos po nito, nangaral ng may katapangan ng mga apostol sa pamumuno po ni Apostol Pedro. At marami po ang nanampalataya sa araw na yan ng nagpabautismo, 3,000 kapatid. Kailangan po natin ang ganitong klase ng kapangyarihan. At ito po ang kapangyarihan po na sumasa mga apostol na ito sa mga panahon na ito ay hindi lamang po para sa kanila. Ang dami pong revival na nangyari sa iba't ibang lugar. Ang dami pong repentance na nangyari. May mga tao po na kapag lumuhod, katulad po ni Charles Finney, 1 kilometer radius sa kanya pong paligid, pag po siya lumuhod at nananalangin, bumaba pa po ang banal na Espiritu, at ang paligid po niya, ang mga tao po ay nagsisisi at nagluluha. Kapatid, ang kapangyarihan po na dumating sa mga apostol ay available po sa ating lahat, lalo po panahon ng end times. Makapal na presensya po ng banal na Espiritu ang available para sa atin. At ang katotohanan, the Lord is filled, the Word is filled with His glory. Papaano po natin ma-access ang glory na ito at papaano po natin ito mapagniningning sa mga tao sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. This message, ang mensahe po na ito, number 1, this message will redefine how we think of everyday Christian life. This will empower every believer, new or old. God's promises are for every believer. Mga kapatid, ang mensahe po na ito, kapag po isinapuso ninyo, mababaguhin po nito ang pananaw ninyo sa kristyanong pamumuhay. Yung po dating kristyanong pamumuhay na pulos stress, pulos problema, sakit, karamdaman, kawalan, pagkatalo, pagkagapi. Babaguhin po lahat yan ng banal na Espiritu sa inyong buhay. Kung matutunan lamang po ninyo ang pakikipagniig sa banal na Espiritu, everything is possible. Mga kapatid, everything is possible in His will, under His will, and under His grace. Hindi na po tayo mabubuhay ng stress at talunan. At ito po ay para sa lahat. Hindi lamang po ito sa mga bago at sa mga lumang mananampalataya. At hindi rin po ito sa edad. Ang kalapitan po sa banal na Espiritu ay nakaranasan po ng maraming bata ngayon sa buong mundo. Bagamat po sila ay bata, sila po ay nagpupropesiya, nagpapahayag, nagpapagaling. Bagamat sila po ay mga bata, grade 4, 5, 6, 7, and 8. Nakaranasan po nila ang pagkilos ng banal na Espiritu. Wala po sa edad, kundi nasa kalapitan sa banal na Espiritu at nasa kalinisan ng puso at nasa dalisay na pananampalataya na handang sumunod sa ipinapagawa po ng Diyos. Naalala ko po, kamakailan, sira po yung aming washing machine, ipapatotok ko po. Tumatagas po yung tubig, kaya po kada 5 minuto binubuhusan ko po ng tubig, nilalagyan po ng sabon. Sabi ko po sa Panginoon, Lord, ayoko po ma-stress. Ayoko po ma-stress sa araw nito.
Bilang anak mo, I will exercise my authority in Jesus. Nilihans ko po yung washing machine at sinabi ko po, I release the glory of God. Ikaw washing machine, umayos ka. Huwag ka nang tatagasan ng tubig. Pagkatapos ko po nun, manalangin, nilagyan ko po ulit po ng tubig, timba-timba at hindi na po siya bumaba. Gawin po ang Panginoon. May authority po tayo sa physical na bagay. Kahit po saan. Sa pamagitan po ng Panginoong Jesus. Number 2, this message is most relevant in the end times because the battle is worst and we need the Holy Spirit to overcome. Kailangan po natin ang mensaheng ito ng kalapitan sa banal na Espiritu bilang sandata sa panahon ng mga huling araw sapagkat sa panahon po ng end times, pinakamahigpit po ang labanan at kailangan po natin ang tulong ng banal na Espiritu upang tayo po ay magtagumpay. Ang dami po sa mga simbahan na nagsara sa panahon po ng pandemic. Ang dami po sa mga mananampalataya ang nadaya sa panahon po ng pandemic. Ang dami po sa mga mananampalataya ang pinangunahan ng takot sa panahon ng pandemic. Kulang po sa kalapitan sa banal na Espiritu sa pakikinig na kung saan marami po sa mga iglesia ang nakayakap sa sistema, nakayakap po sa mga programa at sa mga pag-ibig at sa mga aktibidades ng simbahan na kung saan hindi na po nila napahinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu na huwag matakot, na hindi po sa kanya galing ang takot, na mga bagay nito may inilaan po siya na pagliligtas. Subalit karamihan po ng mga mananampalataya, karamihan po ng mga simbahan na inalaya, isa pong dahilan, kulang po sa kalapitan sa banal na Espiritu. Kailangan po natin ng banal na Espiritu upang magtagumpay sa mga huling araw na ito. Awe and wonder I reserve for God alone, not to man. Mga kapatid, paalala, ang pagkamangha at ang paghanga ay para lamang sa Diyos, hindi po sa tao. Awit 115, not unto us, but unto your name give glory. Kapag po tayo nakakita ng mga anointed na tao na nagpapagaling bumubuhay ng patay sa panahon po ng huling araw, magpasalamat po tayo at magpuri sa Diyos na po nating hangaan ng tao. Kapag po dumating po ang panahon na kayo po ay nakapagpalayas na ng demonyo, nakapagpagaling po ng may sakit, nakapagpalakad po ng pilay, na kayo po ay nakakapagpupisiya, mga kapatid, huwag po lalaki ang ulo. Ang kapurihan po at ang pagkamangha ay para lamang po sa Diyos at hindi po para sa atin. Danger po sa mga taong gumagawa. Lumalakad sa signs and wonders, ang number 1 po na danger ay ang spirit of pride, kapadaluan. Huwag po nating nakawin, agawin ang kaluwalhatian na para lamang po sa Panginoon. The necessity of the presence of the Holy Spirit. Bakit po ba natin kailangan ang presensya ng banal na Espiritu? The command to witness for Jesus to the uttermost parts of the earth which is not yet fulfilled. Hindi pa po na-fulfilled ang utos ng Panginoong Jesus na maabot po ng mabuting balita ang lahat po ng bansa. Sa Middle East po, meron pa pong less than 500 people groups. Mga grupo po ng mga tao, mga tribes, o iba't ibang kultura na hindi pa po naabot ng mabuting balita, na hindi pa po kilala ang Panginoong Jesus. Kaya po kailangan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ang mabuting balita ay maiikot sa sanlibutan at saka po darating po ang wakas. The command to witness for Jesus, every command po sa atin po, tayo pong lahat ay meron ito. Hindi po naman tayo lahat ay kinakailangan pumunta doon sa Middle East. Kailangan po sa ating mga kapitbahay, sa ating pamilya, kaya po nating mag-witness kung saan po tayo community nagbibilang. Without the presence of the Holy Spirit, we can never witness for Jesus Christ powerfully. Number 2, the scope of the command to witness is not just to preach, it is everyday life. Everyday life po yung pagiging witness sa buhay mo, kabanalan. Kung malayo ka sa Holy Spirit, hindi mo kayang iwanan ng lumang pagkatao, hindi mo magagawa na ipako ang lumang mong pagkatao. Sabi po sa Romans 8:13, patayin ninyo ang mga gawa ng laman sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu. Kailangan po natin ang kalapitan sa banal na Espiritu, ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay. Pag-ibig, kabanalan, kapayapaan, katyagaan, pagpipigil sa sarili, upang tayo po ay maging mabuti mga saksi ng Panginoong Jesus. The necessity of waiting, ang kahalagahan po ng paghihintay. To prepare the hearts to receive the promise of the Holy Spirit sa Gawa 1:12-14. Dito po, literal po silang binigyan ng instruction ng Panginoong Jesus na maghintay sa presensya, sa pagdating ng pangako ng banal na Espiritu.
At sa loob po ng 50 araw na pananalangin, ibinaba nga po ang banal na espiritu sa Pentecostes. Mga kapatid, tayo din po ay may personal na paghintay sa bawat isa. Subalit hindi na po natin kailangan ng ganung katagal na paghihintay sapagkat ang banal na espiritu po ibinuhos na sa mundo. Ang tinutukoy po na paghahanda ng ating puso ay individual na paghahanda na kung saan ang banal na espiritu po ay available na sa atin. Subalit may mga pagkakataon na hindi po natin maranasan ang lubos na pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay dahil po ang dami pa pong karumahan sa ating puso na hindi po natin na ipapasako. Mga kapatid, kailangan po nating ipasakop ang mga bagay na ito, isuko po sa harapan ng Panginoon upang maranasan po natin ang kapuspusan at kapangyarihan ng banal na espiritu. Number 2, heart of repentance and turning back to God, the message of Joel. Habang po sila ay nagkakatipon doon, habang hinihintay po ang pangako ng banal na espiritu, ang pinag-uusapan po nila ay ang mensahe ng aklat ni Joel. At dito po sa aklat po ni Joel, sa Joel 2:20-29, ang kanila pong pinag-uusapan dito ay ang pagsisisi at kapapanumbalik sa Diyos. Kaya mga kakapatid, malibang handa ang ating puso, hindi po natin marireceive ang pagkilos ng banal na espiritu. Naalala ko po yung isang pastor na pinag-pray po namin, gustong-gusto po niya mapuspos ng banal na espiritu, gustong-gusto po niyang mag-tongues, subalit nakita po namin sa kanya yung spirit of pride. At ang tagal pong panahon na hindi po siya mapuspos ng banal na espiritu dahil po sa spirit of pride. Subalit nung naalis po ang pride na iyon, siya po ay agad-agad nakapagsalita sa iba't ibang wika. Siya po ay napuspos. Kaya ito puso, ay kailangan po natin isuko sa Panginoon, ipalinis upang maranasan po natin ang pagkilos ng banal na espiritu. Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. He is the promise of the Father. Pangako po ng Diyos upang tayo gabayan, upang ating maging tagapag-aliw. Guide and Comforter promised by Jesus. Ayun. Guide and Comforter promised by Jesus. Gabay at tagapag-aliw. The Holy Spirit and the Last Days o End Times, Joel 2:28-32. Ang konteksto po nito ay ang Last Days at End Times na nagsimula po sa panahon po ng mga apostol at hanggang sa ating po panahon, ito po ay mas applicable sa ating po mga huling panahon. Sabi po dito, Joel 2:28-32, And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. Sa huling panahon po, ibubuhos ng banal na espiritu. Ibubuhos po ang banal na espiritu sa lahat po ng tao, sa mga anak po ng Diyos na tinutukoy dito. Sabi po dito, may na pong 4 na grupo na pagbubuhusan po ng banal na espiritu. Sons and daughters, yun po yung una. Ibig sabihin po nito ay mga bata. Sila daw po ay magpropopesiya. Kaya ang dami pong bata ngayon na nakita po ng mga pangitain dahil sila po ay ninay ng Diyos na makapagpropesiya sa huling araw. Mga bata po, mga elementary o early high school, junior high school. Your old men, yung mga adult naman po, ay dreams. Malimit po ay dreams. At yung young men o yung mga kabinatahan, kadalagahan ay vision. At doon naman po sa mga lingkod, servants and handmaids, ibubuhos din po ng Panginoon ang kanya pong banal na espiritu. Kaya mga kapatid, ito po ay pagkilos sa banal na espiritu sa huling araw. Ang tinutukoy po nito ay ang ating pong panahon ngayon. Nagsimula po sa Pentecostes hanggang ngayon. Verses 30-32, And I shall show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord has said, and in the remnant whom the Lord shall call. Mga kapatid, ipinapaliwanag po ng mga talatang ito na matapos po ibuhos ng banal na espiritu ang kanya pong presensya upang tayo po ay magpahayag, magpropesiya, managinip at magpangitain, magkakaroon po ng mga tanda sa langit, at kung sa
At pagkatapos po nito ng mga tanda sa langit ay ang lahat po ng tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Whoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. Ibig po sabihin mga kapatid, sa huling araw, malaki ang bahagi ng prophetic movement of God upang dalhin po ang kaligtasan, ang mensahe ng kaligtasan sa mga tao upang sila po ay magsisi. Ibig po sabihin mga kapatid, ang mga himala na nangyayari, bunga po ng releasing dahil po sa prophetic movement ng Holy Spirit, iyon po ang magdadala ng kapangyarihan sa pangangaral natin upang marami pong tao ang maligtas. Kaya po ang prophetic movement ng Holy Spirit, kaalinsabay po ng ating pangangaral ng mabuting balita, ang magdadala po ng kaligtasan sa maraming tao sa huling araw. Malaki po ang ginagampanan ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa huling araw, ang prophetic movement ng Banal na Espiritu sa huling araw upang ang mabuting balita po ay maipangaral ng makapangyarihan sa mga tao para po sa kanilang ikaliligtas. The work of the Holy Spirit, ito po ay tatlo. Una po ay the Spirit within us, nasa loob natin o sumasa akin individually. Within us, nananahan po sa atin. Ibig sabihin po, ito po ay selyo ng ating kaligtasan. Binabago po ang ating karakter at pinakabanal. Number 2, the Spirit upon us. Ibig sabihin po nito ay yung umiibabaw o lumulukob sa akin o sa atin. Ibig sabihin po nito yung bautismo sa Holy Spirit. Ito naman po the Spirit upon us, ito naman po ay yung kapangyarihan na kung saan baptism of the Holy Spirit ang tinutukoy, na kung saan binibigyan po tayo ng kapangyarihan upang makapaglingkod ng mabisa at makapangyarihan, katulad po ng pagpapagaling sa may sakit, pangangaral ng makapangyarihan, pagpapalayas ng demonyo, at ang iba pa. Number 3, the Spirit among us. Ito po ay sa gitna natin sumasa atin o kapangyarihan pinagsama-sama, na kung saan the Spirit among us, kailangan po dito ng pag-ibig at pagkakaisa. Pag-ibig po, kabanalan, kalinisan ng puso at pagkakaisa, sapagkat maliban po na magkaisa po ang mga puso at isip at consecrated ang lahat ng puso, may kabanalan, hindi po natin mararanasan ng the Spirit among us. Ito po ang tinatawag na corporate anointing. Ito po ay makapangyarihan kaysa po sa Spirit upon us, sapagkat ito po the Spirit among us, ito po ay pinagsama-sama kapangyarihan ng mga mananampalataya na nagkakasama at nagkahati po sa isang lugar. Kaya po kapag po sa mga overnight prayer and meeting, kapag po ang mga puso lahat ay naisuko na sa Diyos at nagkakaisa po ang isip at diwa, ang puso, makapangyarihan po ang kumikilos ang Banal na Espiritu sa bawat isa. Isa-isahin po natin, the Holy Spirit within us. The Holy Spirit within us. Sasabi po sa number 1, do you not know that you are God's temple and that the Holy Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians 3:16, indwelling of the Holy Spirit as the seal of salvation. Ito po yung una, kasi po pataas ng pataas yan. Ito po ang number 1, the Holy Spirit within us. Sa lahat po ng mga mananampalataya, automatic po ang Banal na Espiritu ay nananahan sa atin within us, indwelling of the Holy Spirit as the seal of salvation. Sa panahon po na tinanggap natin ng Panginoon Jesus, nasa atin po ang Banal na Espiritu. Number 2, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Romans 8:29. Ang ibinubunga po ng Holy Spirit within us ay yung kabanalan, kagandahan po ng character. Kaya po ito po yung primary mga kapatid. Ang pinakamalaga po, tayo po ay maging banal. Ang una po tinitingnan sa atin ng Diyos ay ang ating pong puso. Ang kapangyarihan po, yan po idinadagdag na ng Panginoon. Ang anointing, idinadagdag na lang po niyan. Ang pinakamalaga po sa lahat, kung bakit po tayo naligtas, ay upang maging kawangis ng larawan ng Panginoong Jesus. Galatia 5:22-23. The Holy Spirit within us, mga paalala po ito, our spiritual maturity is determined by our character, not by our power, gifts, or anointing. Mga kapatid, bigyan po natin ng diin, ang spiritual growth po natin, ang ating pong spiritual maturity, ay idinidikta ng lalim ng ating character, kagandahan po ng ating pagkatao, hindi po sa kapangyarihan, hindi po sa anointing, hindi po porket anointed ang isang tao, makapangyarihan ng isang tao, banal na po ang kanya pong character, automatic na siya na po ay spiritually matured. Hindi po ganoon. Mayroon po mga tao talaga na pinuspos ng Panginoon ng kapangyarihan, subalit may ilang panahon po sa kanilang buhay sila po ay pinasok ng pride at ang character po nila ay unti-unting na-corrupt. Ganun pa man, ang kapangyarihan ay nananatili sa kanila, subalit ito po ay corrupted na rin. Kaya mga kapatid,
spiritual maturity ay batay po sa lalim ng ating character at hindi po sa ating pong anointing o sa mga kaloob ng banal na espiritu na mayroon po sa atin, kundi ito po ay sa character at ito po sa bunga, sa kagandahan po ng ating pong mga pag-uugali. Number 4, our character will determine how much God can entrust to us His blessings. Ang character po kasi natin ng pundasyon. Ito po ang magdedetermina kung gaano karaming kapangyarihan ang pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya po, the Holy Spirit within us, napakahalaga po nito sapagkat ang pinag-uusapan po dito ay ang character po na siya pong pundasyon. Para pong sa isang mataas na gusali, magtatayo po ba tayo ng mataas na gusali kung ang pundasyon po ay mahina? Hindi. Guguho po yung gusali. Ganun din po. Ang character po ay sinisimulo po doon sa pundasyon, sa ilalim, at ang building po ay yung anointing. Yung po yung nakikita ng tao. Yung po yung nakakamangha sa mata, yung mataas na building. Subalit kahit po gaano kaganda yung building sa panlabas, sa paningin ng tao, kahit po yung gaano kaganda, kung ang character naman po, yung pundasyon yung mahina, bulok, yan po ay guguho. Mawawasak lang po. Kaya po, kailangan po, number 1, i-develop po natin ang ating character. Kung talaga po tayo ay malapit sa banal na espiritu, ang una po madedevelop sa atin ay ang ating character. Number 5, our anointing cannot go beyond the measure of our character. Ang ibibigay lamang po ng Panginoon na sukat ng kanyang kalakasan at sukat po ng kanyang kapangyarihan ay batay din po sa sukat ng ating character o ng ating pagkatao. Ayun. Yung mga kapatid, may isa po na healer, man of God, po nakalipas ng mga taon, ang gift of healing po niya ay para doon sa mga may sakit sa buto, mga baluktot o ng mga labalian, mga paralyzed. Kapag po siya ay nag-pray, sila po ay kanya po napapabangon, yung po mga kuba ay napapaunat po niya ng ang likod, at yung mga bali po ay agad po niyang napapagaling dahil po yun ang kanyang gift. At siya po ay humble, napakamababang loob. Sabat isang araw po siya po ay naimbitahan sa ibang bansa upang mangaral sa harapan po ng maraming tao. At doon po, sa harapan po ng maraming tao, ay sinabi niya, ngayon, sa oras na ito, ako ay nasa ibabaw ninyong lahat. Kaya po, sa oras po na yon, siya po ay nagmalaki. Siya po ay nagpagaling po siya, gumaling po lahat ng tao. At po siya ay bumalik sa kanyang prayer room. Lahat po ng sakit karamdaman, pagkabali na kanya pong pinalaya sa mga tao, lahat po yun ay pumunta po sa kanya. Kaya po nagkabalo, buluktot ang kanyang katawan, bumuluktot po ang kanyang katawan doon po sa may bewang. Bilang parusa ng Diyos sa kanya pong kayabangan, sa kanya pong kapalaluan. Madami po nang pray sa kanya kung hindi na po siya pinagaling ng Panginoon. At siya po ay namatay ng buluktot ang katawan dahil inangkin po niya yung kaluwalhatian na para lamang po sa Diyos. Kaya mga kapatid, delikado po. Pag pinagkalooban po tayo ng ganitong kaloob ng Diyos, ingatan po natin at ibalik po natin ang kaluwalhatian sa Diyos. Manatili po tayo ng mababa. The Holy Spirit upon us. Number 2, the Holy Spirit upon us. Ito po yung pangalawang level. But you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Acts 1:5. Same with the baptism. Same with the baptism with water. Total immersion mean holy. Baptism of the Holy Spirit, pala po siyang baptism sa water na kung saan iniluludo po ang buong katawan sa tubig. Ganun din naman po, baptism with the Holy Spirit, ito po ay buong katauhan natin, buong physical, spiritual, at soul natin ay ibinababad po sa banal na espiritu. Ito po ay nilulukuban tayo ng banal na espiritu at tayo po ay pinupuspos po ng banal na espiritu sa buo po nating katauhan. Yun po yung Holy Spirit upon us, baptism of the Holy Spirit. Ayun, number 2, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. Acts 1:8. Ang layunin po nito ay power for service. Mga kapatid, pag po tayo nabaptize sa Holy Spirit, ang initial evidence po niya na speaking in tongues, lalo po kapag first time po nating naranasan, yung pong mainit na pakiramdam na nakakapangatal, pag po first time natin na nabaptize sa Holy Spirit, talaga pa nagre-react po yung katawan at tayo po ay nag-i-speaking in tongues. Kapag po una talaga na initial, na first na baptism mo sa Holy Spirit, talaga pong mahirap po siyang kontrolin. Yung speaking in tongues po ay uncontrollable. Yung pangangatal po ng katawan ay naroon at minsan nga po ay natutumba. Mga kapatid, kaya ko po sinabing unang beses na baptism of the Holy Spirit ay dahil po ang baptism of the Holy Spirit ay pwede po nating maranasan regularly. Pwedeng monthly, pwedeng weekly, pwedeng daily. Depende po sa desire ng ating puso at sa kadapitan natin sa banal na espiritu. Actually po, regularly, dapat po nang hinihiling natin sa banal na espiritu na tayo po i-baptize para po sa empowerment sa
ministry. Mga kapatid, lilinawin ko lamang po, hindi porket hindi po tayo nababaptize ng Holy Spirit, wala na pong kabuluhan o wala na pong kapangyarihan yung ating ginagawang pangangaral o pagpe-pray sa may sakit. Meron po, may kapangyarihan na po doon na nare-release. Sa pangangaral natin ng mabuting balita, pananalangin sa may sakit, may kapangyarihan na rin po yun. Subalit, higit-higit na kapangyarihan po ang ating pong mai-release sa tao kapag po tayo ay nabautismuhan sa banal na espiritu. At yun po yung pattern sa bagong tipan. Once po dumating ang banal na espiritu sa bautismuhan, mayroon po kakaibang boldness, mayroon po kakaibang power ang mga lingkod ng Diyos. Hindi lamang po sa mga apostol, kundi sa bawat lingkod ng Diyos na dinalo, binautismuhan po ng banal na espiritu. Kaya po, ito po ay ating po pakanasain. Hindi po talaga yung speaking in tongues, kundi yung baptism of the Holy Spirit. At ang speaking in tongues po, yun po ay kusang susunod dahil yun po yung initial na evidence na ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit. Napakasarap po ng baptism of the Holy Spirit, hindi dahil sa ikaw ay naghahabol sa himala, kundi dahil para po sa akin ito po ay kalapitan, intimacy with the Holy Spirit, kung saan, wow, ang sarap maging babad sa presensya ng Diyos. Ang sarap maging babad sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sarap maging babad sa kanyang pagkatao sa puso ng Panginoon, sa puso ng banal na espiritu na kung saan nararanasan mo siya ng malapitan at ikaw ay kanyang sinasakop sa buong mong katauhan. Ang dami pong paglaya na nangyayari sa baptism of the Holy Spirit. Ang dami pong himala na nangyayari sa baptism of the Holy Spirit. Kaya po ito po isa pong bagay na kapag po naranasan mo ng minsan ay hahanap-hanapin mo sa iyong buhay dahil makikita mo po ang benepisyo ng baptism of the Holy Spirit sa iyong buhay. Power for service. Number 3, the Holy Spirit among us. Sabi po sa Ephesians 2:21-22, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In Him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Christians are fitted together, not neglecting to meet another, encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Hebrew 10:25. Mga kapatid, Ephesians 2:21-22, tayo po ay pinagtatagpo ng Panginoon. Pinag-uugpong bilang isang katawan na kung saan po sa ating po pagsasama-sama, tayo po ay nagiging corporate dwelling ng banal na espiritu ng Diyos. At kapag po dumating ang Holy Spirit among us, napaka-powerful po nito. At ito po yung last na anointing, yun po ito yung ultimate na anointing na nararanasan po ng mga maliliit na grupo. At sa end time, sa huling panahon po, ibubuhos po ulit ito ng Panginoon Diyos sa atin po, sa panahon po ng end time. Subalit may isa pong hinihiling ang Diyos. Actually po, dalawa. Consecration of the heart, kalinisan ng puso, kasakdalan ng puso, at pangalawa po ay pagkakaisa natin. Kapag po nananatili na tayo may mga alitan, sa kapwamanan ng palataya, may mga tampuhan, may mga galit sa mga loob, hindi po natin mararanasan na pangatlong level ang corporate anointing, pinagsama-samang anointing, pinagsama-samang kapangyarihan na kung saan ang dami mong magagawa na paglilingkod sa Diyos kasi marami kayo at lahat kayo ay sinasamahan at pinupuspos ng banal na espiritu. May mga ministeryo po, may mga pinapagawa po ang Panginoon na hindi po kaya ng isa lang. May mga ministeryo po na kung saan kailangan ng corporate anointing, corporate body of Christ na gumagawa at kumikilo sa isang layunin. Hebrews 10:25, mahalaga po ang pagtitipon sa bawat isa, mahalaga po ang pagpapadaman ng pag-ibig sa bawat isa sa bawat pagtitipon, at ang konteksto po nitong Hebrews 10:25 ay paghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus na napakadapit na. Mga kapatid, bagamat mahirap po ang sitwasyon ngayon para po sa pagsasama-sama, dahil po madami pong iglesia ngayon na naghahanap ng vaccination card bago po tayo makapasok. Mga kapatid, let us pray. Let us pursue fellowship with the brothers and sisters of Christ. So po natin paiwanan ng self-righteousness na iniisip natin na masigit tayo sa iba, higit tayong mas matuwid na dapat po natin layuan ng iba, at po natin gumawa na po tayo ng paraan upang makapag-fellowship sa kapatiran. Hanapin yung mga tao na may katulad po ng ating pananampalataya at subukan po natin, pilitin po natin na lagi po tayo ay may kapayapaan sa bawat isa. Ibig sabihin wala pong alitan, bagkus po may pagkakasundo at may pag-iibigan. Kapatid, prayer for healing, deliverance, impartation, and baptism of the Holy Spirit. Mga kapatid,
Nung una ko po itong naranasan ng baptism of the Holy Spirit, wala po nagpatong ng kamay sa akin. Sabat ang biblical po talaga, isa po sa mga paraan ng pag-administer ng baptism of the Holy Spirit, yung pong pagsasagawa ng baptism of the Holy Spirit, kapag po may nagpatong ng kamay. Subalit, sa aklat po ng mga gawa, marami pong baptism of the Holy Spirit ang nangyari, bunga lamang po ng pangangaral ng mga apostol. Dahil ang banal na Espiritu po, ang siya pong bumaba instantly at sumama po sa mga mananampalataya, lumukob sa mga mananampalataya upang sila ay bautismuhan. Mga kapatid, nung po ako ay inuusig dati po ng aking pamilya, at ako po ay puno po ng takot, nilayan po ng Diyos na ako'y palayain sa pamamagitan po ng pagbautismo sa kasabihan ng Espiritu. Nagkulong po ako sa isa pong CR, sa comfort room ng Petron, dati po doon sa Ilaya. Dinasal ko po, ipinanalangin ko yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. At hindi ko pa po natatapos ang prayer na yun, bumaba po ang banal na Espiritu. First time ko pong naranasan ng ganon, na pagbaba ng banal na Espiritu. Dati po kilabot lang, kaunting lamig o kaunting init. Sawalit po yun, first time tinuyente po ako ng banal na Espiritu, nangatok po ang aking tuhod, nanliit po ang aking tiyan, at ako po ay nagsalita sa iba't ibang wika. Tapos nakita po yung nakasamahan ko na po ngayon sa church, pastor. Siya po ay nalihans ko at siya po ay instantly, po pagkalihans ko sa kanya, siya po ay nag-praying in tongues na din. Umuwi po ako sa bahay, 3 hours po ako nag-speaking in tongues at nasabi ko po sa pamilya ko, mahal na mahal ko po kayo, subalit kailangan ko sundin ang kalooban ng Diyos. Ayun po, mga kapatid, yun po yung first time na baptism ko sa Holy Spirit. At kahit po ngayon, hinihiling ko pa rin po regularly ang pagbautismo ng banal na Espiritu sa akin para po sa kapangyarihan po sa paglilingkod at para po sa kalinisan din po ng aking pong puso. Mga kapatid, kapag po ipinapangaral ko ang mensahe na ito, madami po na nangyayari. Dahil po lumalaya, may mga nababautismuhan po sa banal na Espiritu, meron po mga nabubuksan ng spiritual na mata, nakakita po ng mga vision. Kaya po ngayon, ipapag-pray ko po kayo at naniniwala po ako kung ito po ay taos-puso ninyong hiling sa Panginoon na may pananampalataya, walang pag-aalilangan, ito po ay mararanasan ninyo. Maaari na hindi po agad kayo makapagsalita sa iba't ibang wika ngayon, subalit darating po ang panahon sa mga susunod na araw na linggo, ito po ay darating sa inyo ang speaking, praying in tongues sa tamang panahon po ng Panginoon. Pag po kami ay nagpe-pray para po sa baptism of the Holy Spirit, karamihan po ay nababaptize agad, nakakapagsalita po sa iba't ibang wika sa loob lamang po ng ilang segundo, at yung iba naman po ay ilang araw o ilang linggo bago po siya mag-manifest siya po pagsasalita sa iba't ibang wika. Inuulit ko po kapatid, ang pinakamahalaga po dito ay ang kapuspusan ng banal na Espiritu na nagdudulot po ng kalinisan ng puso, paglaya sa mga bandages. Hindi po talaga yung praying in tongues, pero yung praying in tongues po ay napakahalaga sa ating po personal na pananalangin. Mga kapatid, huwag po tayong mag-alinlangan. Nais ko pong basahin. Ito po sinasabi sa Lucas. Sasabi po dito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayang mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung kayo humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong amang nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Pagkatok, pagbubuksan, paghanap, makakasumpong, mga kapatid, ito po ay patungkol po sa paghingi sa presensya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Hindi po ito ipagdadamot ng Panginoon. Kapag po tayo humiling sa Kanyang presensya, Panginoon, puspusin mo ako. Banal na Espiritu, dumating kang muli sa aking buhay. I-overwhelm mo ako. I want more of you, Holy Spirit. Eventually, the Holy Spirit will come and fill you. He will come upon you and fill you and baptize you sa Kanya pong kapangyarihan. He will baptize you with fire. Yun po yung pangako ng Panginoong Jesus.
Si Juan na tagapagbautismo ay nagbautismo sa tubig, si Jesus ay nagbautismo po sa apoy. At ito po ay ang kapangyarihan at ang presensya po ng banal na Espiritu na kailangan po natin upang tayo po magtagumpay. Hallelujah. I-dedicate po muna muli natin ang ating po mga buhay. Tanggapin po natin muli ang Panginoon sa ating mga buhay. Let us refresh our dedication to God and let us repent. Pagsisihan po natin ating mga kasalanan sapagkat mahila po ang pagkilos ng banal na Espiritu kung tayo po ay may mga kamamahan sa ating puso, especially po yung hindi po pagpapatawad. And as I pray for the baptism of the Holy Spirit, kapag po naramdaman po ninyong init sa inyo pong pisikal na katawan, sa inyo pong tiyan, pataas, hanggang po sa inyo pong dila, huwag po kayong matakot. At kapag po nangatan ang inyong dila at gusto mong magsalita, kahit po sa wika na hindi po ninyo maintindihan, huwag po kayong matakot. Just let it go. Just flow with it naturally po sa inyo po mga buhay. And God will bless your faith. Do not fear. Huwag po mag-alilangan. And kung hindi man ito agad dumating ngayon, it will manifest gradually. In the coming days, in the coming weeks, magmamanifest po sa inyo ang praying in tongues. Tanda po ng baptism of the Holy Spirit sa inyo po mga buhay. Hallelujah. Let us pray po sa ating pong Hallelujah. Let the glory of the Lord fill us right now. Shikala sakalashi. Let the spirit of impartation be with us right now. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Let the spirit of repentance, of salvation flow in our lives right now. Panginoon, inihandog po muli namin ang aming mga sarili sa iyo. Kapatid, kung nais mong i-rededicate muli ang iyong buhay, kung may bagay sa iyong buhay na nanlalamig, hindi huli ang lahat. Ito yung panahon upang ikaw ay lumapit sa Panginoon. Ulitin mo yung aking sasabihin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may lalang ng langit at lupa, nagpapakumbaba po ako sa inyong harapan. Inaamin ko po na aking makasalanan at hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking karamihan simula pa sa pagkabata. Pinapatawad ko din po ang lahat ng mga tao, mga pangyayari na nakasakit sa akin. Nananampalataya po ako kay Jesus bilang Panginoon at kapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko po siya bilang aking Panginoon. Nananampalataya po ako na siya namatay sa krus at muling nabuhay para sa akin. Marami po salamat sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Shikala sakalati. Ipapanalangin ko po kayo. Hallelujah. Shikala kalakalasi. Let the fire of healing flow right now in the name of the Lord Jesus. Lahat ng sakit karamdaman, kapatid, hawakan mo yung bahagi mo ng katawan na may sakit karamdaman. I ask you, Holy Spirit, to anoint these hands right now na pinagpapatungan niyo ng sakit karamdaman. Ikaw, sakit karamdaman, ikaw man sa baga, ikaw man sa puso, sa atay, sa abdo, sa bituka, sa balat, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, sa ulo, sa utak ka man, sa buto, sa mga ugat, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, sickness and disease, in those hands na pinapatungan ng kamay, I command you get out in Jesus' name. I command you get out in Jesus' name. I command you live in the name of the Lord Jesus. I command healing in that body to flow right now. I command healing to be released upon that body right now in the name of the Lord Jesus. Shikala sakalashi. To all who are worried about their finances, Father, let the spirit of peace flow right now. God is assuring you, isuko mo na sa Panginoon, huwag kang matakot sa iyong mga bayarin, huwag kang matakot sa iyong mga pinagkakautangan. God is more than ready and He is more than able to release you from all those bondages. Financial starvation, financial lack, I rebuke you from the life of these brothers and sisters in Jesus' name. In Jesus' name. At ngayon, sa banal na pangalan ni Jesus, hallelujah, I will pray for the impartation of the baptism of the Holy Spirit, Father. Fill them with faith, Father, in the name of the Lord Jesus. Shikala sakalashi. Every doubt and every fear, spirit of doubt and spirit of fear, I command you get out in Jesus' name from these people. Shikala sakalasi. Let the Holy Spirit fall upon you right now. Let the Holy Spirit fall upon you right now. Shikala sakalasi. I ask you, Father,
I ask you, Father, I beg with you, Father, I ask you, Father, in faith, ulitin po ninyo sasabihin ko, sa banal na pangalan ng Jesus, naniniwala po ako, na ano man ang aming hingin sa iyo ay pagkakaloob, sapagkat ikaw ay mabuting Ama. Hinihiling ko po, O Diyos, na bautismohan mo ako sa banal na Espiritu. Hinihiling ko, O Diyos, na bigyan mo ako ng bagong wika upang lumakas sa aking buhay pananalangin. Sa banal na pangalan ng Jesus, in the name of the Lord Jesus, I declare baptism of the Holy Spirit sa buhay mo. In Jesus' name, and I command you, speak in tongues right now, in Jesus' name. Hallelujah. I command you, speak in tongues right now, in Jesus' name. Hallelujah. The fire of the Lord is upon you right now. He is purifying you, and He is putting a new tongue in your belly, in your mouth, in your lips. Hallelujah. In Jesus' name, I activate speaking in tongues upon you right now, in Jesus' name. Hallelujah. Enjoy the presence of the Lord. Do not fear, do not doubt, just let it go in the name of the Lord Jesus. Shikalasa-kalashi. Speak in tongues right now in the name of the Lord Jesus. Shikalasa-kalasu. Hallelujah. Father, let your glory fill these people. Hallelujah. Let your glory, let your presence visit them right now. And let the heaviness of your love, let the heaviness of your glory, let the heaviness of your holiness fall upon them right now. And enable them, Father, to walk in the power of your Spirit in righteousness and holiness. Magawa nila lumakad ng may kabanalan, magawa nila po, Panginoon, na lumakad ng may kapuspusan sa pananampalataya sa pag-ibig. Marami pong salamat. I break all the bondages of the enemy sa iyong buhay. Weakness and disease, lust, pride, self-righteousness, covetousness, materialism, unforgiveness, I break you in Jesus' name sa iyong buhay. Maraming po salamat, Panginoon. We give glory, we give thanks. We seal this prayer in the name of the Lord Jesus by the blood of the Holy Lamb Jesus. Amen, 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 amen. Mga kapatid, maraming po salamat sa inyo pong panonood na kinig. I believe naranasan nyo ang kapangyarihan ng Diyos. I believe naranasan nyo yung impartation. At hintayin nyo yung kalubusan ng impartation ng Panginoon sa inyong buhay. Sa susunod po natin mga video, ituturo ko po yung paraan po ng mga pananalangin na kung saan ay mapapaktis po natin ang presensya ng Panginoon at maparanasan po natin ang higit na kalapitan sa banal na Espiritu. Sapagkat ang paglapit po sa Panginoon, nagkipagdig sa banal na Espiritu, kailangan po natin isinasabuhayan sa bawat araw, hindi lamang po isang beses. Maraming po salamat. God bless you. Nais ko lang po magkwento. Additional testimonies po. Seeing God ministering to the youth in Open Vision. Nung pong ako'y patuloy at lagi nananalangin sa Panginoon, iniluluha ko po ang pagdala po ng Panginoon, kanya pong presensya. Taong 2019 po yun, bago po ang pandemic, taong 2019, nangumusta po ang Panginoon. Sa kwarto ko, nananalangin po ako bago po yung campus ministry namin, bago po kami pumunta sa mga paaralan. At dumadating po siya at nagpapakilala. Ang sabi nga po niya, ng isang beses, ako ang Diyos Ama. Sabihin mo na ako'y dadalaw sa kanila. Ihanda mo ang kanilang mga puso sapagkat dadalawin ko sila. Kaya pagpunta ko po sa school, sa pananalangin po namin, open in prayer, nakita ko po na pumasok ang presensya po ng Diyos Ama sa pintuan, nagliliwanag na sumasako po sa lahat po ng kadiliman. Hindi ko po nakita yung kanyang mukha, subalit nakita ko po yung kanya pong pagpasok. Napaka-glorious po no. 5 segundo lang po yun, subalit nakita ko po kung gaano ko po kadakayla. Pero bago po yun, bago po pumasok ang Panginoon Diyos, sinabi ko po sa mga estudyante, students, i-welcome natin ang presensya ng Diyos na may paggalang. Patayin natin, isayat ang ating mga cellphone, itigil natin yung ating mga sinusulat sa mga subjects, itaas natin ang ating 2 kamay, at tayo ay manalangin. Then, we welcome the presence of God through prayer, at nakita ko po, pumasok po ang Panginoon Diyos. At nung kami po ay nag-minister na sa mga estudyante, naranasan po nila yung kakaibang lamig. Kahit po sila pinapawisan sa init, pero kakaibang lamig po ang bumuo sa kanila, at instantly po, naranasan po nila yung kapayapaan na hinahanap nila sa kanilang puso, at lahat po ng worries, lahat po ng pagkabalisa ay nawala. At sa iba naman po pagkakataon sa mga school din po, minsan po ang banal na Espiritu naman nagpapakahayag, nakikita ko po ang malaking kapulapati sa kalagitnaan nila, brown out po nun, sira din ang mga electric fan, 60 plus students ang naroon.
mainit, subalit hindi po sila nainitan. Ang naramdaman po nila, pala pong may aircon sa lamig. Tapos sabi ko doon sa isang estudyante, hawakan mo nga ako kung talagang malamig nga. Hinawakan po niya ako at ang lamig po ng kanyang kamay. Tanda po sa matinding pagkilos ng banal na espiritu. Kaya po mga kapatid, totoo po, ang Panginoon, ang kanya pong presensya ay dumadalaw. At yung mga estudyante po na yon, nung pong binisita po namin, pagkalipas na 1 linggo, answered prayer po yung mga pinag-pray namin about sa kanilang pamilya, mga may sakit na wala po ng trabaho. Kasi po, nagpa-altar call kami sa campus ministry, lumalapit po sila at pinapag-pray po namin sila at tinugon po ng Diyos sa kanila po mga panalangin. Kaya po, God is amazing. He is doing wonderful works. And if you are filled with the Holy Spirit, you will serve God in power and in might. But first, kailangan po ng kabanalan. Maraming po salamat and God bless you.